Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon bilang pasasalamat sa kanyang walang hanggang kabutihan sa atin. Na bagamat tayo ay nasa krisis pa rin, nasa pandemya pa rin, bagamat napakainit ng panahon, tila lumapit ang araw sa atin, no? Baka kapitbahay nyo ang araw, no? Sobrang init na. At bagamat ilang ulit nang napopostpone ang misa natin dito sa Gumamela ay sa wakas, natuloy rin. Amen? Amen. Napakabuti ng Diyos. At ito'y isang pagpapakita ng kung ano ang namamayani sa ating pagkatao. Ang paglabas natin sa ating mga tahanan, at least nasa harap lang kayo ng inyong mga lugar, hindi tayo magkakatabi, hindi tayo nagsisiksikan, sumusunod tayo sa mga protocols, health protocols. Ang lahat ng ito ng pagsisikap natin ay nangungusap ng kung ano ang namamayani sa ating mga puso at sa ating mga isip. At ang namamayaning ito ay ang pananampalataya natin sa Diyos. Alam nyo, may dalawang aspeto ng buhay na para sa iba ay hindi pwedeng i-reconcile o pagsamahin. Yung tinatawag nating faith, pananampalataya, at reason, karunungan o pag-iisip. Para sa maraming tao, ang hirap-hirap pagsamahin ng dalawa. No? Fides et ratio sa Latin. No? Faith and reason. Kasi, para sa mga bumabaling doon sa reason, no? Ang lahat ng bagay ay may kadahilanan, ang lahat ng bagay ay pwedeng pag-isipan, ang lahat ng bagay ay mayroong sense lamang kapag nauunawaan. May kahulugan lamang ang mga bagay-bagay kapag naiintindihan. Yan. No? At itong uri ng pag-iisip na ito, yung faith and reason ay hindi pwedeng pagsamahin, ay bit-bit natin sa maraming aspeto ng buhay. At sa ebanghelyong ating narinig, no, ay kitang-kita ito. Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at kampo ni Herodes. At gusto nilang siluin ng Panginoon. Number 1 yun na dapat natin maintindihan. Lumapit sila kay Jesus hindi para maliwanagan. No? Hindi upang maunawaan, kundi para siluin ng Panginoon. Ang intensyon nila, palabasin na mali si Jesus. No? May mga ganyang tao. No? Yung lalapitan ka, tapos tatanungin ka. No? Nagtatanong sa'yo hindi para matuto, magtatanong sa'yo para ipahiya ka. No? May mga ganyang mga tao. No? At yun yung ginawa ng mga Pariseo at ilang kampo ni Herodes. At lumapit sila kay Jesus. Number 2 ginawa nila. Bago nila siluin si Jesus, binola muna si Jesus. No? Kaya ingat kayo sa mga mambobola. Ingat sa mga mambobola. Kung ano-anong sasabihin muna sa'yo. Yung pala, sisiluin ka lang. No? Sa simula, ang gaganda ng mga sasabihin sa'yo. No? Yung pala, iba ang intensyon. No? Para lang mabingwit ang iyong atensyon at pagkatapos ay ipapahiya ka na. Yan. Upang palabasin na ikaw ay mali, siya ay tama. Ganito ang ginawa nila. Binola nila ang Panginoon at pagkatapos, tsaka nila tinanong si Jesus. Sabi nila, Guro. No? Kita nyo naman hanggang dun sa tanong may pambobola. Tinawag nila si Jesus na Guro. At nung panahon nila, kapag tinawag mo ang isang taong guro, ay dapat ay kinikilala mo ang kanyang karunungan. At kapag kinilala mo yung kanyang karunungan, ibig sabihin, naghahanap ka ng kaliwanagan ng isipan. Pero ang mga mokong na ito, hindi yun ang hinahanap. At tinanong nila si Jesus, Guro, no? Naaayon po ba sa kautusan na kami ay magbayad ng buwis sa Cesar? Ano ba yung Cesar? No? Naririnig natin yung Cesar, pero ano nga ba yung Cesar? Ano ibig sabihin ng Cesar? Kapag binanggit ang salitang Cesar o ang pangalang Cesar nung panahon nila, ito ay tumutukoy sa Roman Empire.
yung sumakop sa kanilang mga dayuhan. No? At si Cesar, no? Caesar, no? Ay simbolo ng Roman Empire. Kaya pag sinabing nagbabayad ng buwis sa Cesar, nagbabayad ng buwis sa sumasakop na bayan. Ang tanong nila kay Jesus, naaayon po ba sa kautusan na kami magbayad ng buwis? Dalawang bagay yun. Dalawang bagay na parang hindi nagtutugma. Number one, sa Cesar, doon sa gobyerno o pamahalaan na nangangalaga sa kanila. At number two, ayon ba sa kautusan? Yung kautusan ay nasa sentro ng kanilang pananampalataya. Nasa sentro ng kanilang pananampalataya. Para ikaw ay mapatunayan na isang tapat na Hudyo, kailangan tapat ka sa kautusan. Sumusunod ka sa mga kautusan ng iyong pananampalataya. Yun ang napakahalaga sa kanila yun. No? Kaya dalawang bagay na pinagbabangga ng mga Pariseo at mga alipores ni Herodes, ang tinatanong kay Jesus, ayon po ba sa kautusan ng pagbabayad ng buwis? And they were expecting that Jesus will choose either, no? Just one of the two. Magbabaling ba si Jesus sa pagbabayad ng buwis? Ibig sabihin, pag sinabi niyang magbayad ka ng buwis, minamaliit niya ang kautusan. At kapag sinabi naman niyang huwag ka magbayad ng buwis, maririnig siya ng mga Romano at siya'y parurusahan. Kaya malinaw na malinaw, Hinebra ang hari, no? Malinaw na malinaw, no? Ang intensyon ng mga Pariseyong ito ay ipahamak si Jesus. Ngunit alam ni Jesus ang nangyayari sa kanilang mga isip, kaya humingi siya ng isang denaryo. Ano ibig sabihin ng denaryo? Parang barya. No? Sabihin na nating piso. Ayan, piso. Pero mababa masyado yung piso. No? Hindi yun sasapat sa value ng isang denaryo. Isang denaryo, binigyan siya ng denaryo at pinakita niya, kaninong mukha ang naririyan? At ang sabi nila, sa Cesar, kay Caesar. At sabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Parang sa simula, tila baga ang sinasabi ng Panginoon, ang pagbabayad ng buwis ay kay Cesar at walang kinalaman sa kautusan. Parang ganon, no? Pero hindi ganon. No? Parang hindi ganon, pero hindi ganon. Ang sinasabi ng Panginoon, ibigay ninyo kay Cesar ang sa Cesar dahil yan ang tamang ginagawa. Hindi maaaring umunlad ang isang bayan nang hindi nag-aambag ang bawat mamamayan. Para saan ang buwis? Ang buwis ay binibigay natin supposedly, ideally, dapat ganito. Nagbabayad tayo ng buwis upang ang antas ng buhay natin o ang kaayusan ng buhay natin ay mapaunlad pa. Kunwari, no? Ang mga kalsada natin, hindi naman yan pinulot kung saan ang pera na ginagastos. Ang perang ginamit sa pagpapagawa ng kalsada ay galing sa buwis na binabayaran ng mga tao. Tama, mali? Tama. Ibig sabihin, mabuti ang pagbabayad ng buwis dahil ito'y para sa ikabubuti ng buong pamayanan. Kaya dapat hindi pumunta sa bulsa ng kung sino man. No? Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag nang tumakbo. No? Kapag tumakbo ka, utang na loob naman. No? No? Konting hiya naman. No? Mabuti ang pagbabayad ng buwis. Pero yung sagot ng Panginoon na
ibigay sa Diyos ang sa Diyos, hindi ibig sabihin ay walang pakialam ang Diyos doon sa pagbibigay ng buwis. Bakit? Dahil ito'y isang mabuting gawa at ito'y sakop ng Diyos. At ang Diyos ay hindi maaaring limitahan ng sino man sa atin. Ang konsepto ng Diyos, wag nating gawing spiritualized, no? Pag pinag-usapan ng Diyos, wag nating yung, Lord. O ganon. Hindi ganon. No? Let's talk about philosophy. No? Ang konsepto o idea ng Diyos, ang ibig sabihin nun, hindi siya pwedeng masakop ng kahit ano. Diyos nga siya eh. Ibig sabihin, hindi siya nalilimitahan ng oras, hindi siya nalilimitahan ng lugar, hindi siya nalilimitahan ng mga prinsipyo, ng mga paniniwala dahil siya ay Diyos. God is perfection. He is the actuality of existence, of being. No? Siya mismo ay hindi malilimitahan ng kahit ano at hindi madidefine ng kahit anong bagay na galing sa mundo dahil siya ay Diyos. Ibig sabihin, ang lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Kanya. Yung faith and reason, ibig sabihin, hindi nag-aaway. Dahil ang reason o ang pag-iisip ng tao ay sakop ng pananampalataya. Sakop ng pananampalataya. And therefore, all human endeavors must lead to the knowledge not just of things of this world, but of God. Ibig sabihin ng karunungan ng tao sa mundong ito, ang husay ng tao sa mundong ito ay dapat magdala sa kanya sa karunungan o pagkilala sa Diyos. Si Saint Justin, na ating pinagdiriwang ngayon, si San Justiniano, ganun ang nangyari sa kanya. Siya'y nag-aaral ng filosofiya. Pero ang kanyang objective, no, sa kanyang isip at sa kanyang puso, ang kanyang objective ay gamitin ang filosofiyang ito para makilala ang Diyos. At lahat ng filosofiya inaral na niya, pero tila baga kulang. At isang beses, siya ay may nakilala o nakasalubong na isang matandang lalaki. At siya'y tinanong tungkol dito sa mga bagay na ito. At sinabi ni Saint Justin na hindi niya naiintindihan pa lahat tungkol sa Diyos. At nagkwento naman itong matandang ito ng mga bagay na sinabi ng mga propeta, kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan. Mga bagay na hindi maipaliwanag ni Saint Justin. At mula noon, ang kanyang mga pagsisikap ay nagbunga. Maraming tao ang sumunod sa kanya at naniwala sa Panginoon, nanampalataya sa Diyos, napabuti ang buhay. Kaya naman, nung siya'y malapit ng mamatay, no, siya'y naging martir no, pinatay siya. Nung papatayin na siya, tinanong siya nung prefect. No? Kasi relax na relax si Saint Justin. Nung siya'y papatayin na, sabi sa kanya nung prefect, do you think that you will enter heaven because of what you have done? Sa tingin mo ba, no, ay papasok ka sa langit dahil sa mga ginawa mong mga bagay na yan? Ginagamit mong filosofiya para ituro ang Diyos sa tao at ituro ang tao sa Diyos? Do you think you will enter heaven? At ang sagot ni Saint Justin, no, I don't think. I know. Hindi lang tingin, alam ko. Kapag ang namamayani sa tao ay pananampalataya, hindi lang siya tingin ng tingin. Nalalaman niya,
Naniniwala siya. No? Naniniwala siya. At ito, mga kapatid, ang nag-aahon sa atin sa dusa. Kapag wala ka ng makapitan, kapag kahit anong gawin mo ay tila baga sumasablay ang mga bagay-bagay, anong pinangahawakan natin? Pananampalataya. Kapag hindi umaayon ang mga bagay sa ating paligid, anong pinangahawakan natin? Pananampalataya. At madalas nating nasasabi, bahala na ang Diyos. Bahala na si Lord. Lord, ikaw nang bahala. Mayroon akong, hayaan niyo ako magtapos sa kwentong ito, mayroon akong nakilalang isang lalaki. Matanda na itong lalaking ito. Pero naikwento sa akin na siya ay isang sakristan nung siya'y bata pa. Pero nainis siya dun sa pari, doon sa simbahan nila. Siguro napagalitan siya nung pari, nagtampo itong bata, at simula nung araw na yun, hindi na siya nagsimba. At naging matigas ang kanyang puso. Ang pinairal niya, talino. No? Talino. Lahat ng bagay may paliwanag para sa kanya. At lumipas ang mahabang panahon, tumanda na itong lalaking ito, at siya'y nagkasakit. Nung siya'y nagkasakit, hirap na hirap siya. Nung siya'y nagkasakit, walang sagot ang mga tanong niya. Nung siya'y nasa banig ng karamdaman at hindi makagalaw, walang makapagpaliwanag sa kanya. At siya mismo ay hindi makasagot sa sarili niyang mga katanungan. Ano ang kanyang ginawa? Tinawag si Father. At nung pumunta ako sa kanya, hindi ako nagpaliwanag. Nung pumunta ako sa kanya, hindi ako nagdala ng libro ng theology. Hindi ako nagdala ng Biblia. Hindi ako nagdala ng kahit anong mga libro. Nung pumunta ako sa kanya, naupo ako sa tabi niya. At sabi ko, Tay, ang pogi niyo pala. At ngumiti ang supladong matanda. At mula nung oras na yun, nagkwentuhan lang kami. Kwento lang ng kwento ng kahit ano. Pagkatapos nun, ako'y umalis na. Kinabukasan, ako'y pinabalik. At ang sabi, Father, magkukumpisal ako. At nung siya'y nagkukumpisal sa akin, umagos ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos ng kumpisal at ng anointing, parang malaking tinik ang natanggal sa kanyang dibdib. Parang nasagot ang lahat ng katanungan. At pagkatapos ng ilang araw, payapa siyang yumao. Yung naging suplado, naging matigas ang puso, naging magagalitin, nang siya yumao siyang payapa. Mga kapatid, hindi sapat ang laman ng ating mga ulo. Hindi sapat ang ating mga kagalingan. Hindi sapat ang ating mga talento. Hindi sapat ang ating mga diskarte. Dahil ang lahat ng ito'y limitado, natatanging Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Humahawak ba tayo sa Kanya? Kaya sa mga panahon na akala mo'y okay ang lahat, huwag kang maging masyadong kampante. Kilalanin mo ang Diyos. Kilalanin mo siya. At lalong-lalo na sa mga panahon na ika'y nahihirapan, na ika'y nasasaktan,
At okay lang na sabihin mong, Lord, hindi ko alam. Lord, hindi ko naiintindihan. Lord, nahihirapan ako. Pero naniniwala akong ikaw ang bahala sa akin. Yan ang pananampalataya. At ang pananampalataya ngayon ang mag-aahon sa atin sa dusa ng kahirapan, sa dusa ng kasalanan. Dahil ang Diyos kailanman hindi tayo pababayaan. Hindi tayo lilisanin.